Yo, kamusta Pilipinas at sa lahat po ng mga viewers natin sa iba't ibang bansa, magandang hapon sa inyong lahat. Nakpo, exciting po ito. Senator Rodante Marcoleta, naghamon na. Hinamon si Tariela. At hindi lang yon, pati si ex-Justice Carpio, hinamon din. At hindi lang yon, pati yung UP professor na si Batumbakal, kung sino man yon, hindi ko kilala yon, hinamon din. Kumbaga, tatlo. Ayan, tatlo. Laban sa isa. Ha? Rodante Marcoleta versus Tariela, Carpio, at Batumbakal. Kumbaga, yung tatlo, magpatong-patong na kayo. Hindi ko alam kung may alam itong si Tariela tungkol sa international law. I'm sure, pag nakadebate na yung Rodante Marcoleta yan, wala ring mababanggit yan, wala ring masasabi yan. Siguro yung ex-justice, pwede pa. At yung UP professor daw, hindi ko alam kung law din yan, kung abogado rin. Hindi ko kilala yung Batumbakal na yan. Siguro epal din ng epal. Kaya hinamon na rin ni Marcoleta. So, hindi na siguro lugi yung tatlo dito. Dahil tatlong utak sila. Tatlong utak. Si Rodante Marcoleta, isang utak lang. Ang tindi nito. At kung maitutuloy ito, eto, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Good afternoon. Sir, baka may comment lang kayo doon sa sinasabi ni Tariela na sumama daw kayo sa West Philippine Sea sa Kalayaan Island Group, sir. Pero mas mabuting gawin dun. Bago yun, Yan. pakisabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio. And, hindi ba yung professor sa'yo? Si Batumbakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating mga. Salamat, sir. Ayun! Napakagandang hamon. Hindi siguro lugi sila. Tatlo na sila eh. At hindi ni Marcoleta maghamon, di ba? Ito kasi si Tariela, gustong isama raw si Marcoleta sa pagpatrolya doon sa China Sea o kung sa West Philippine Sea. Sabi ni Marcoleta, may mas maganda ron. Sasama lang siya. Boring naman yun eh. May mas maganda ron. Yung friendly debate. Tignan ko kung anong mangyari kay Tariela. Siguradong magtata ito. Mangangamote ito. Wala namang alam yan eh. Tungkol sa international law, walang alam yan. Kaya dapat maganda rito, sumagot agad si Tariela. At kung ano yung may sasagot niya tungkol sa hamon ni Senator Rodante Marcoleta. At sana matuloy. Pwedeng ganapin yan sa GMA 7. Televised, live, siguro. At sa ABS-CBN. At kung sino man yung host doon, sana maging patas. No? Di ba? Sana patas yung kung sino man maging arbiter doon, sana patas. Yan ang maganda para magkaalaman kung ano ba nalalaman ito ni Tariela. Dito kasi sa Bangayan, sa Sigalot, sa West Philippine Sea, ang ginagawa po dito ng Marcos administration ay parang yung ginagawa o yung ginawa dati ng mga Dilawan, ng mga Aquino laban sa Marcos. Ano ba yung ginawa ng mga Aquino laban sa Marcos? Etong mga corruption, hidden wealth ng mga Marcos, kung saan nagtatag ng PCGG, PCGG ba yon? Yung nagsisequester ng mga ari-arian ng mga Marcos. ang haba ng mga proseso niyan sa korte hanggang sa inabot na ng 3 dekada, mayroon pa rin mga nakabinbin sa korte. At yung martial law na laging pinang-uupak, pinambabanat sa mga Marcos, na yung mga biktima raw ng martial law hanggang ngayon hindi pa binabayaran. Yung mga ganong banat nila sa mga Marcos. Pero kung tutuusin, kung gusto nila mabayaran, madali naman eh. 'Di ba? May korte naman.
at makipagkasundo na. O, ito yung hinihingi ng mga biktima. At kapag nabayaran na, edi okay na. O, wala nang problema. Yun ang ayaw ng mga dilawan. Ang gusto nila, mabuhay yung galit. Continuous na buhay yung galit ng mga tao. Ayaw nilang maiayos itong mga problemang ito. Ganon din po ang ginagawa ng mga Marcos administration ngayon. Diyan sa China Sea, West Philippine Sea. Ayaw nilang maayos. Tingnan mo si Bongbong Marcos, ayaw makipag-negotiate, makipag-diagulo sa China. Kasi ayaw nilang maayos. Ang gusto nila, patuloy yung sigalot, patuloy yung hidwaan, bangayan, para gamitin nilang pansira kay BP Sara. Dahil si BP Sara pa rin ang nangunguna sa lahat ng survey. Siya pa rin ang malakas na katunggali sa 2028. Kaya ayaw nilang ayusin. Gusto nila magkagulo lagi at ikakabit nila yung Duterte. Lagi ko nang sinasabi yan. I'm sure sa mga hindi pa naniniwala, I'm sure maniniwala po kayo habang tumatagal itong usaping ito. Maniniwala kayo. Dahil wala na po silang ibang masabi na eh. Ngayon po sa Senado, nagdedebate si Cayetano at si Kiko Pangilinan. Makikita nyo kung gaano kakitid ang utak ni Pangilinan. Hindi siya talaga makapantay kay Cayetano. Yung talino ni Cayetano, hindi niya mapantayan. So yan po ang gagawin ng Marcos administration hanggang 2028. Gagamitin nila itong China. Pro-China mga Duterte. Gagamitin po nila yan pang propaganda, pansira kay BP Sara. Pero meron po talaga akong naiisip at ito'y pumasok sa isip ko kahapon lang. No? Para maliwanagan ang lahat ng mga Pilipino tungkol dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, tungkol sa pinag-aawayan dyan. Ito po'y napakaganda kung mangyayari. Imbitahan po natin yung mga hukom, mga judges doon sa arbitral, doon sa mga ruling ng arbitral. Kung sino man yung judges doon, kung sino yung mga board doon, mag-imbita tayo kahit isa lang. Isa. Tapos humarap itong taong ito sa media. Kasama na siguro mga congressman, ilang congressman, mga senador na nakatutok dyan, laging vocal dyan. Kagaya mo na sila Kiko, sila Risa, si Marcoleta. Yung bang tatanungin sila ng mga media, pati senators, kung ano yung gusto nilang malaman para maliwanagan. Kasi yung mga ini-interview po sa radyo, sa TV, kumukuha sila ng mga professor, mga political analysis. Mahirap pong paniwalaan eh. Kahit sabihin mo kanino sila panig. Parang mahirap paniwalaan. Kung ang problema natin nagkakagulo tayo, hindi malaman kung ano yung totoo sa mga kababayan natin. Yung naging judge sa arbitral ruling, imbitahan natin. Di ba? At doon itanong na natin lahat ng gusto nating tanong na naguguluhan tayo. Doon magiging malinaw. Kailangan lang independent yung iimbitahan natin na yung kung sino yung nag-ruling doon. Kahit isa lang. Di ba? Siguro naman paniniwalaan na natin yun. Kung ano yung isagot nun. At kung ano ba yung mga kailangan nating gawin. Diba? May tatanong niya, ano pong kailangan namin gawin? Para maging malinaw na ito talagang sa amin. Teritoryo namin. Ito ay sakop ng economic zone ng Pilipinas.
At itong banda roon ay hindi na namin sakop ng EEC. Pero malalaman din natin kung ano yung mga karapatan natin sa EEC. At bakit kami hinaharang ng China? May karapatan ba kami na ipaglaban yung kanilang pagharang-harang sa amin? Doon malalaman ang sagot. 'Di ba? Kasi kahit sino po ang interviewin nyo, mga taga-UP, mga dating dean, may mga international law, parang hindi po, parang wala pong kredibilidad. Kasi mayroon tayong nakikita na eto dilawan to bias to Wala rin, hindi rin paniniwalaan. O ito naman yung baka kampi naman sa China, kampi sa Duterte. Ang hirap din pong pagtiwalaan. Hindi rin pagtitiwalaan ng kabila. So mas maganda doon po sa mga judge ng arbitral ruling. Doon po mag-imbita. 'Di ba napakaganda? Lahat ng tanong ng mga media sasagutin nung tao na 'yon. At dapat tanggapin ito nila Kiko, nila Marcoleta. Kung ano yung isasagot. Doon magiging malinaw. 'Di ba? At kung anong kailangan nating gawin, yun i-request natin, sulatan natin ng presidente, ang DFA. Kung ano dapat nyong gawin, eto na. Sinabi na ng taga-arbitral. Napakaganda po niyan kung mangyayari yan. Siyempre, hindi mangyayari yan sa Marcos administration. Dahil ayaw nilang humupa itong gulo. Dahil gagamitin pa nila panira sa mga Duterte. Yan lamang po sa ngayon. Magandang umaga, hapon sa inyo lahat. See you po next time. Bye-bye.